parang bigla akong kinabahan, men. Palakpakan naman natin, no, si Mentor Jasmine. Talagang, alam mo, yung mga ganyang host, yan yung mga susunod na youngest diamond ng I Am Worldwide, no? Kasi, mens, alam mo, naalala ko yung unang-unang nag-hosting ako, no, sa Team Focus. Alam mo yon, utal-utal, mas magaling ka pa, mens. Diba, nag-start ako, alam niyo dati sobrang, ito yung weakness ko, yung magsalita, no, yung magsalita sa harap ng maraming tao. Actually, until now, kinakabahan ako nung nag-hosting kami, lalo akong kinabahan. Di ba? Like, kidding aside, no, pampawala lang ng kaba ko. Ayan, kasi naalala ko lang nung mga times na nagsisimula talaga ako, yun yung weakness ko. Pero sabi ko nga, hindi, no, hindi habang buhay kung ano yung weakness mo, yan na yun. 'Di ba? Darating ang time, no, magugulat ka na lang sa sobrang ginagawa mo everyday negosyo, yung mga dating feeling mo hirap kang gawin, na parang normal na lang sa'yo. No? So, thank you so much pala, no, sa buong Team Wolves and syempre sa ating mentor Claire, 'di ba? And sobrang salamat men sa tiwala na makapag-share, no, sa buong team, and I hope and I pray na bago matapos tong gabing to or umaga sa inyo dyan sa Italy is meron kayong makuha, no, sa akin, and di ko sasayangin yung oras na binigay nyo kasi alam nyo mens, no, nung nag-start ako, isa si Mentor Claire sa mga idol ko talaga, no, and masasabi kong napaka-humble na diamond mentor kasi di ba, alam mo, niyayaya pa kami niyan maglugaw dati. Di ba? Wala pa talaga kami mga resulta, napakabait ng mentor nyo, no, so sobrang natutuwa ako na nakilala ko si Mentor Claire lalo na nung time na nagsisimula pa lang talaga kami nun sa GGS. 'Di ba? So siguro, no, yung iba sa inyo first time akong makilala or makita, 'di ba? Baka mga hindi nanonood ng TV, 'di ba? Baka napanood niyo ako sa Animal Planet. 'Di ba? Pero ako isa po ako sa mga no, mga kumbaga nag-start din sa GGS, no? So, yun nakikita ko si Mentor Ken, 'di ba? Mga taga GGS, yung iba dito familiar na sa akin, no? And baka may mga bago din, no? Akong hindi familiar, pero sige, magpakilala na lang din ako sa inyo mga mens, no? So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Jet Montero, and ang background ko po, isa po talaga akong nurse by profession. Pero baka may makarelate sa inyo, no? Nasa medical field, okay, may trabaho, okay, or may kakilala na nurse or medical frontliner. So, yan po yung ginagawa ko before, no? Pero after kong pumasa sa board exam, hindi na ako nakapag-work sa hospital. Pero nakapag-work pa talaga ako sa yung trabaho. Yun nga lang, hindi siya nurse, kundi medical swabber. So, alam nyo, may ano din talaga si Lord eh. May purpose din talaga kung bakit hindi nung year na yan napunta kay IAM, or bakit yung ngayong time lang na to na talagang sineryoso mo siya, 'di ba? Kasi naniwala ko may purpose talaga yung lahat, no? So dito kasi na-experience ko mag-work for 1 year. No, alam mo ba, taga-sundot ako ng ilong before. Lahat mens nasundot ko. 'Di ba? Patay, buhay, tao, aso, pusa, 'di ba? Sinaswab namin 'yan before. Pinaka-challenging sa akin yung mag-swab ng patay. 'Di ba? So kaya niyo ba 'yun mga mens? Yung bangkay na isaswab nyo. 'Di ba? So yung trabaho ko dati, ako pa yung nagbubukas ako pa yung nagbubukas nung itim na bag, 'di ba? Para hanapin yung ulo ng bangkay. 'Di ba? So napakahirap ng trabaho ko. Alam niyo sa sobrang hirap ng trabaho ko, hindi talaga madali. 'Di ba? So dito ako na challenge na sabi ko, grabe, ayoko nang parang na-trauma na ako mag-work doon. 'Di ba? So sabi ko kailangan mag-resign. And pinaka nangyari sa akin, pinaka naging eye-opener sa akin, ba't ko nag-decide, isa sa mga dahilan ba't ako nag-decide na gagawin ko si IAM. Kasi ito nangyari sa akin. No, nagkaroon po ako ng alopecia. Ayan, kung familiar kayo sa napapanot, di ba? So, alam mo, pangarap ko dati, yung top down na sports car. Di ba? Pero sabi ko, pag hindi ako tumigil dito sa trabaho ko, baka pati yung buhok ko, mat-top down na rin. Di ba? So, sabi ko, kailangan ko tumigil, no? And sabi ko, focus na lang muna ako sa ibang gang. Kasi stress talaga ako dito sa work ko. So, ito yung isa sa mga naging, eye-opener ko na kailangan kong may gawin na bago eh. 'Di ba? So sabi ko, since meron naman akong account, 'di ba? Kasi isa po ako sa mga mapalad, no, na inuna ng kanyang magulang, and baka may mga ginagawa na rin to ngayon, no? Or ikaw, no, nandito ka, may family ka. Pwede mo tong gawin, mens. 'Di ba? Pwede mong unahin i-member yung pamilya mo.
'Di ba? Kasi baka mamaya hanap ng leader, no? Sa labas, hanap ka ng hayop ng diamond. Yung diamond nasa bahay nyo lang pala. 'Di ba? So, di mo alam di mo masabi. Kaya unahin mo talaga yung pamilya mo, no? Kasi ah, tulungan mo muna yung pamilya mo. Kahit negative yan ngayon, okay lang yan. Hindi yan habang buhay negative. Kasi naging negative din ako before. 'Di ba? Sinabing networking, ayoko yan. 'Di ba? Hindi mo ako, yun nga, sabi ko, hindi ko kayang gawin to. Yung mga ginagawa ko ngayon nung nag-i-start ako. Pero dahil guided tayo ng mga top mentors, talagang ang laki ng pinagbago natin. No? So, paano ko ba nakilala si IAM? Yun nga, yung parents ko, sila Mentor Rose and Mentor Jog. Okay, isa sa mga Diamond Elite Executive din ng company. Ayan, so OFW from Kuwait, 'di ba? Yung daddy ko nurse din and yung mommy ko naman OFW for 17 years na po sila na OFW. So, yun yung isa din sa magpa-open din sa akin kung ako magiging OFW din. Kasi yun talaga yung mga usual na nangyayari sa mga nurses eh. 'Di ba? Mga ibang bansa ka talaga kasi hindi naman talaga enough dito sa Pilipinas. 'Di ba? So, sabi ko kung sila mag for good, tas ako mga ibang bansa, eh di mens, hindi na kami nagkita ng mga magulang ko. Alam mo yun, habang buhay na lang kaming friends sa Facebook na to, kung sakali. 'Di ba? So sabi ko, try ko lang aralin yung business. Okay? Pero, ayan, nag-decide na ako na mag full-time. Pero ito, share ko lang sa inyo, no? Ito kasi yung mga tao na, ayan, aside sa nagkaroon tayo ng napanot tayo, 'di ba, napagod tayo sa work, hindi pa rin talaga eh. May mga tao pa rin talaga na, alam mo yun, may inspire ka, 'di ba? Para talagang masasabi mo na gusto ko na mag-IAM kasi nakita ko na sa mga taong to eh. No? So ito lang share ko sa Mentor Hana. Ito yung time na February 2022, nagpaset lang ng mentoring si Mentor Marlon. Okay, then sinasama niya ako. Pero hindi pa talaga ako decided na mag full-time noon. Galing pa akong Cavite nito. Pero sobrang, pag nagsalita ako sa mentorahan na, wala, sold out ka eh. 'Di ba? Tapos nung time na to, pinasakay niya ako sa Mustang niya and ang sabi lang niya, gusto mo ba ikaw mag-drive pabalik? 'Di ba? So, grabe no? Talagang iba yung pakiramdam nito. Ayun, so sabi doon ni Mentor Hana, gusto mo pabalik ikaw mag-drive. So, ako noon, baliw na ako sa mga pinagsasabi niya, sa resulta niya, no, sa sobrang bata niya. Tapos pinag-drive niya pa ako ng Mustang niya, man. Eh, yun yung goal ko na, ano, yun yung dream sports car ko eh. 'Di ba? Tapos pinadrive sa'yo, sa labas, ang tagal kong nagsusundot ng ilong, walang nagpa-drive sa akin ng Mustang, mens. 'Di ba? Kaya nga swerte natin sa IAM eh. Kasi yung dream car mo, yung pangarap mo nandyan eh. 'Di ba nangyayari na sa mga top mentors, sa mga nauna natin, kailangan mo na lang gawin yung mga ginagawa nila. Okay, kailangan mo na lang sundan. Okay, so sabi ko mens dati, ito yung problema ko, no. Ayoko magsalita, ayoko mag-live, takot ako mag-present, takot ako sa tao, ayoko ng maraming tao, hindi, may stage fright ako. So paano ko gagawin yung I am? 'Di ba? Pero ito lang yung tumatak sa akin. Even yung paghawak ng pera, mens na may pay-in, hindi ko kayang gawin yun dati. Tapos nako-culture shock ako nung nag-GGS ako. Na-culture shock ako, sabi ko, grabe mga tao dito, parang normal na normal sa kanila yung ginagawa nila. So sabi ko, ito lang tinatak ko sa utak ko noon. Sabi ko, pag hindi ko ginagawa tong ginagawa ng mga top mentors, hindi ko makukuha yung resulta na meron sila. 'Di ba? So again, ang kalaban ko lang din nun, yung sarili ko. Hindi ako lang din nagli-limit sa sarili ko. Kaya nga, importante yung ma-associate ka sa mga tamang tao. Kasi ako, associated ako sa mga hindi naman about sa negosyo, yung pinag-uusapan. Kaya ganun na lang ako mag-isip. 'Di ba? And buti na lang na-align tayo, no. Pero isa pa sa mga tao na nagpabaliw talaga sa akin na pagka-uwi ko ng bahay namin sa Cavite, hindi talaga ako makatulog, no. So walang iba, no. Itong tao na to, si Mentor Shirley May Sibulan. Kasi same day to mga mens, no? Same day to nangyari. Mentoring sa Corinthians, sa SB. Tapos sabi ni Mentor sabi ko nga nun, mens, uwi na ako kasi Cavite pa ako. Sabi ni Mentor Marlon, wag ka munang umuwi kasi may maglalabas ng supercar, Ferrari. Di ba? Ferrari pa yung ano dati, yung poster eh. Pero ako niyan, mens, wala pa talaga, para lang akong halaman dun sa gratitude. Di nga alam nila na nandun ako eh. Sobrang ko noon. Ano, parang ang halaman dun, sila baliw na baliw. Pero deep inside mga men, sobrang grabe, baliw na talaga ako nan. As in, hapon pa lang sold out na ako kay Mentor Hanan din nung gabi, 'di ba? Pero para lang akong halaman dito, no? Dito sa video na to, and as in sabi ko, ito na yung time na sabi ko, gusto ko na. Baka yun next naman. Grabe, no? So, mens, para ano lang ako nun, nakikinervyos lang ako nun sa gratitude hanggang abang nandun yung mga top mentors. Pero
sobrang importante talaga ng law of association eh. 'Di ba? Kasi na-associate lang ako doon ni Mentor Marlon, na-expose lang ako, pero yun na pala yung point na magde-decide ako. Sabi ko, gusto ko na tong seryosohin. Gusto ko na tong gawin, no? So ito na yung time na nag-full time tayo sa GGS, 'di ba? So diyan pa lang pinakausap na ako kay Mentor Marlon. Actually, ang dahilan talaga ba't ako napunta ulit sa Gratitude kasi nanalo yung kapatid ko ng laptop sa event ng Focus. Nanalo siya sa raffle. So sinamahan ko siyang mag-claim ng laptop. And nung nalaman ni Mentor Marlon na pabalik ako kasi nga 2019 humataw na ako nun tapos nawala ulit nag-aral. So nung nalaman ni Mentor Marlon is kasama ako. Doon, bina-brainwash na kami. Lahat ng full-timer ng Focus, pinababa, di ba? Pinag-sharing. Di ko alam. 'Di ba? Mina-mindset na pala ako, bine-brainwash na pala ako, na-scam na pala ako, pero buti na lang, 'di ba? Nagpa-brainwash tayo, mga mens. 'Di ba? Buti na lang nakinig tayo kasi kung hindi, nasaan kaya ako ngayon? Baka nasa ospital ako. 'Di ba? And ito na yung nag-full time tayo and grabe lang no, sobrang di ko makakalimutan tong time na to. Yung mga taga GGS diyan, alam niyo to, no? Yung humble beginning natin. So, mens, ito yung tinatak ko sa utak ko kasi sa bahay namin aircon, okay, masarap yung buhay. Pagising mo, may hotdog na, may itlog na, 'di ba? May kotse, pero sabi ko, hindi ko pwedeng dalhin yung meron kami sa bahay. Kailangan mag-start ako from scratch. 'Di ba? So ito yung mga kasama ko, kung familiar kayo sa mga 'yan. Okay, si Jimson, 'di ba? Kita mo naman si Jimson Toriente, 'di ba? Parang pugo lang, pero ngayon naka-Vios na. 'Di ba? Sapphire Elite na, tsaka Sapphire Maker na. 'Di ba? So yung iba nawala, okay pa rin iba, nagtuloy-tuloy, no? Pero doon talaga eh, matira mayaman talaga, matira matibay, no? So sabi ko, may sasakyan naman kami pero gusto ko matry, no? Nag-goal ako noon na kahit may kotse kami, ang goal ko dito, mag-commute ako, no? Para pumasok ako ng GGS, lalabas ako na may sasakyan. Pumasok ako walang resulta, gusto ko lumabas dito ng may resulta. Di ba? So yan kami, oh. Halos sa higaan, men. Ang dami kasi namin, padami kami ng padami sa hub, eh. Alam mo yun, parang magkakapalit na kami ng mukha, men pag matutulog. 'Di ba? So, sobrang bago sa akin lahat to and ito talaga sinabi ko, kailangan kong umalis sa comfort zone ko. Kasi dun sa bahay namin, pwede ko naman gawin talaga yung I am sa bahay namin eh. 'Di ba? Pwede naman talaga doon na lang ako humataw. Pero naintindihan ko kasi na kailangan kong ma-associate sa mga taong to and sacrifice talaga. 'Di ba? So sinacrifice ko yung lisensya, 'di ba, na maging RN ako, na pwede ako magtrabaho sa US, sa Canada, 'di ba? And yung magandang komportable naman yung buhay namin dun sa Cavite. 'Di ba? May kasambahay naman, may tagaluto naman, pero ba't kailangan kong pumunta dito? So ito yung mga time na nag-sacrifice tayo. Sabi ko, kailangan pag pumasok ako dito, hindi masayang yung decision ko. No, kasi sa batch namin ako lang yung nag-networking and ayokong maging mali yung decision ko. Kailangan sabi ko, kailangan patunayan sa sarili ko na itong decision ko na mag-IAM worldwide is talagang tama na yung decision ko. Ayokong masayang yung decision and yung pag full time ko and yung oras ko. 'Di ba? Pero sabi ko nga, way back 2019, ayan, tagakuha na tayo ng award ng parents ko. So sila talaga yung mga awardee, no? So exposure lang din. 'Di ba? Taga-kuha lang ako niyan. Okay, taga-akyat lang ako ng stage, wala akong award, no? Pero na-expose lang din tayo, no? 2019, no? Nag-post pa ako sa, kung alam niyo to, yung saan nga to, sa anong lugar nga ito, mens? Yung may projector, kung naabutan niyo tong Fire Up 2019, 'di ba? Naalala ko pa ang top 1 nito si Mentor Ben, no? So, grabe. No, na-inspire ako pero ayoko pa rin nung ginagawa. Alam mo yun, ayoko magsalita, ayoko nung ginagawa nila. Yung basta ayoko, kumbaga gusto ko lang din ako sa comfort zone ko na hindi ako mahihirapan, 'di ba? Pero grabe no, from 2019 na tagakuha lang tayo ng award nung nag full time tayo kay IAM. 'Di ba? Sariling award na natin yung kinuha natin mga mens, 'di ba? So, year 2021, far up 2021. Right, far up 2022 pala ito, no? September 3. So, di ko makakalimutan yung mentor nyo, mga mens. 'Di ba? Kasi alas 3 ng madaling araw, nandun po kami sa Metro Tent, no? Hinihintay namin mabuo yung stage. Kasi hindi namin mapapasok yung Sikuro, 'di ba? Yung Porsche na white, tsaka yung si Mustang, 'di ba? Kasi hangga't hindi naayos yung stage, no? Kaya madaling araw nandun kami ni Mentor Claire and grabe, no? Kaya talagang sobrang memorable sa akin yung mentor niya. Laki talaga ng impact sa akin, naging inspiration ko talaga si Mentor Claire. Simula nung nag-i-start ako mga mens, 'di ba?
Pero grabe lang, no? Tagakuha lang ng award noong 2020, 2019, and ngayon sariling award na natin yung kinuha natin, no? Na-awardan tayo as top 7, no, ng YEP. 'Di ba? Kasi nag-start tayo dito, YEP pa eh. So, ngayon wala na tayo sa YEP, 'di ba? Yun na yung time na kumbaga sabi ko, what if kaya no nung 2019 sineryoso ko yung IAM. 'Di ba? What if nung time na na-present sa akin tong negosyo na to, 'di ba? Hinataw ko talaga kasi possible may mga member dito no na alam mo 'yon, parang hindi pa decided talaga, yung hindi pa tinotodo, yung may nag-hold back pa sa kanila kung maging successful ba talaga sila dito. Kasi ganun ako dati eh. 'Di ba? Na-experience ko na yung ganda ng training, na-experience ko na yung nakakarinig na ako ng mentoring, pero alam mo yun, hindi pa rin talaga ako convinced eh na totoo eh. 'Di ba? Kasi hindi pa na-experience sa akin, hindi pa kayang i-absorb ng utak ko. Pero ang daming what if, 'di ba? What if hinataw ko nung time na yon? What if sinubukan ko? What if nagtuloy-tuloy ako? Ano kaya yung mga resulta no na makukuha ko. Pero sabi ko nga, no, yung past, wala ka na magagawa doon eh. 'Di ba? Ang may control ka, kumbaga, yung mga dating hindi mo nagawa, hindi mo na siya mababalikan, 'di ba? And yun yung mas nakakapanghinayang, 'di ba? Yung mga bagay na hindi mo nagawa kaysa sa mga nagawa mo na. 'Di ba? Kasi pag nagawa mo na, wala ka na, nagawa mo na eh. Yung mga bagay na hindi mo nagawa, hindi mo na siya pwedeng balikan. So anong control mo mga mens? 'Di ba yung ngayon, ano yung gagawin mo ngayon para makuha no yung goal na gusto mo, 'di ba? Pero sabi ko, na-inspire lang din talaga ako. Sabi ko, kaya goal ko mag top 1, 'di ba? Goal ko next fire up ako yung top 1, 'di ba? And grabe mga mens, no? Talagang binigay ni Lord, 'di ba? Yung top 1, no? So from top 7, awardan tayo as top 1 yep noong 2023, 'di ba? And alam mo yun, nagsimula lang yun sa vision, nagsimula sa goal, then sinabayan natin ng action, hataw, hataw. And minsan nga nakakalimutan mo na yun pala yung goal mo, pero alam mo, kakahataw mo, 'di ba, magugulat ka na lang, no? Nakahit mo na pala yung goal mo. Alam mo yung mga small steps, 'di ba? Yung mga small effort na ginagawa mo sa business mo, basta anything, no, na nakakadagdag, no, dun sa goal mo, 'di ba? Kahit maliit lang 'yan na step, maliit lang 'yan na kumbaga anything na makakatulong dun sa goal mo, no? Kahit maliit 'yan, 'di ba? Pag na-add up 'yan every day, magugulat ka na lang, ang layo na pala ng narating mo. 'Di ba? Kasi minsan no, sa tagal natin sa negosyo, parang parang feeling mo wala nangyayari, 'di ba? Parang feeling mo same pa din, 'di ba? Parang feeling mo di ka umuusad. Pero mens, ito kung babalikan mo yung time nung nag-start ka, sobrang layo mo na. 'Di ba? Kung babalikan mo yung time na nagsimula ka, ibang-iba na, ang layo mo na, pero alam mong malayo pa. 'Di ba? Pero sure ako, 'di ba? Ngayon, nung nagsimula ka, sobrang proud sa yung old self mo sa kung ano mang meron ka ngayon. 'Di ba? And hindi pa yan 'yon, no? Hindi pa yan yung resulta na gusto ng Lord sa no? Meron pa. The best is yet to come, mga mens, no? Talagang hindi, kung feeling mo ano ka na, okay ka na sa result mo, feeling mo sapphire ka na, ruby ka na, emerald ka na, diamond ka na, hindi pa yan yun. Meron at meron pang ibubuga yan, mens. No, basta maniwala ka lang. Okay, so share ko sa inyo, no? Alam niyo, sumasahod ako sa swabbing times 3 ng regular rate ng isang nurse. 'Di ba? Registered nurse 'yon. And ako, kumikita ako dati, wala pa akong lisensya, nagtatrabaho na ako. Pero ito lang kinita ko, first income ko, yan, nag-March ako no, March ako nag full time. First income ko 5,200. 'Di ba? So sabi ko, grabe no, ang laki. Ang laki ng nabawas no nung nagsasahod ako kasi pero naintindihan ko na yung I am long-term business siya, 'di ba? So kung yan yung ang kapal na nga ng mukha ko na pinasa ko yan, mens eh. 'Di ba sa Blast Top Earner page. 'Di ba? Pero sabi ko, hindi ako papayag na hanggang dito na lang. 'Di ba? Hindi ako papayag na next time ganito pa din yung income ko. Pero, 'di ba? Doon ka matcha-challenge eh. Alam niyo ba, kumita tayo ng in 3 months, no? 2023. Ayan, March, April, May. 'Di ba? Malaki na ba yung 300,000 200,000 mga mens? Pwede na ba yun sa inyo? 'Di ba? 200,000 kasi pagka sa trabaho eh, 'di ba? Kung sa nurse ko pag na-nurse ko, ilang buwan ko ng sahod to. 'Di ba? Incompute natin no, yung kinita natin in 5 months, umabot siya ng 400,000, no? 5 buwan. 'Di ba? Pwede na ba yan sa inyo mga men? 5 months. 'Di ba? Almost mag-100,000 per week, 'di ba? Pero nagulat ako, mens, kasi yun nga, ang I am kasi 'di ba, exponential income. No, nakadepende yung kikitain mo sa effort na binibigay mo.
'Di ba? So yung kinita natin ng 5 months mga mens, na-experience natin 'to kitain, 'di ba, ng isang buwan lang. 'Di ba? So dati no, 4 na buwan, 5 buwan kinikita natin yung 400,000 pero this time nung September, hindi ko lang na-compute yung nung nag-diamond tayo na kung magkano yung total income kasi hinihintay ko yung Unilevel tsaka ULC and yung RSM. 'Di ba? So from 5 months na 400K ngayon kinita natin ng isang buwan. 'Di ba? So ganito ka-exponential yung income kay IAM. Hindi mo masabi, 'di ba? Kaya wag ka lang talagang mag-quit kasi malay mo yung mga quitting times mo or days na naisip mong umalis. 'Di ba? Magpahinga. Yan na pala yung diyan na pala sasabog yung grupo mo, napagod ka. 'Di ba? So hindi naman talaga everyday dito mga mens motivated ka, 'di ba? Hindi everyday na feeling mo gagawin mo yung negosyo. May mga times na feeling mo down ka, parang ayaw mo munang gawin, gusto mo muna magpahinga. 'Di ba? Kaya kailangan importante talaga yung mga kasama mo dito kasi doon ka makaka-recharge lalo na sa training, 'di ba? So importante na magtuloy-tuloy ka lang talaga. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung ano yung kayang ibigay pang resulta sa ni Lord. Kaso napagod ka. 'Di ba? So wag ka lang dapat nandun yung commitment mga mens kasi yung commitment madali mag-commit, 'di ba? Kapag magaganda yung nangyayari sa 'di ba? Pagka nag-adjust for you ka, ang laki ng income mo, may pay-in ka, 'di ba? Parang feeling mo motivated ka pero willing ka pa rin ba no mag-show up, 'di ba? Kapag na-reject ka, 'di ba? Na-reject ka, 3 jade nawala sa mag-show up ka pa rin ba? 'Di ba? May problema ka na experience, family problem, may problema ka pa sa team, may problema ka sa downline. Willing ka pa rin ba mag-show up? Kasi masarap mag-show up pagka sobrang ganda ng nangyayari sa 'di ba? Pero pagka pangit na, andun pa rin ba yung commitment mo? 'Di ba? So always show up mga mens, no? Kahit anong nafi-feel mo, kahit anong nararamdaman mo, kaya nga sabi nila, master your emotion 'Di ba? Show up ka lang talaga ng show up. No, malay mo kaka-show up mo, ikaw na pala yung next na Diamond Elite Executive ng company, 'di ba? Kaka-show up ni Mentor Kent, 'di ba? Siya na pala yung sunod na maglalabas ng sports car. Kaka-show up ni Mentor Jasmine, 'di ba? Siya na pala yung sunod na makaka-hit ng travel incentive. So di mo alam basta every time na may team event, every time na may mentoring, every time na kahit anong maramdaman mo, mag-show up ka. Doon makikita yung commitment ng isang tao. Okay? So again, madali mag-commit pag sobrang ganda na nangyayari sa'yo. Pero willing ka pa rin bang mag-show up, pag-commit, kapag ka hindi na magaganda yung nangyayari sa'yo. So doon matitest no, yung attitude ng isang leader. Okay, so alam nyo ba yung dream car ko, yung dream first car ko, isa to lang. Ito, M-Gan Geely lang, di ba? So, grabe. May purpose talaga kasi no, lahat na nangyari. Alam nyo, tinest drive ko yan. Ako yung nakapulo. Di ba? So, ito yung baliw na ako nito, mens eh. Di ba? So, kasi hinahabol namin, sabi ni Mentor Marlon, maglabas ka na ng sasakyan. Di ba? Kaysa marami dito, kumikita ng milyon, pero walang resulta na nalabas. Di ba? So, kailangan, nakikita sa'yo kung ano yung resulta. Kailangan sumusunod. 'Di ba? Kaya wag mo talagang sayangin pag sinabi ng mentor mo na maglabas ka kasi para naman sa iyo 'yan, 'di ba? Ikaw naman magda-drive niyan. 'Di ba? Ikaw din naman yung makikinabang, no? So, ito yung time na nagkasahaping kami and good news mga men, 2 beses po ako na-decline dito. 'Di ba? 2 beses ako na-decline sa M Grand Geely, no? Pero syempre, kung meron tayong dream first car na pangharabas natin, meron din tayong dream sports car. Nasasabi ko nga, itong Mustang talaga, no, yan yung pinaka dream sports car ko talaga. Gustong-gusto ko talaga to. Kaya nga baliw na baliw ako nung pinadrive sa akin to ni Mentor Hana 'Di ba? So, ito April 20, 2022. So, di mo talaga alam kung kailan ibibigay sa ni Lord 'Di ba? Pero grabe no, April nakikipicture lang tayo pero nung September 3, 'di ba? Akala ko Geely lang ibibigay sa akin pero Ford Mustang pala, convertible pa ibibigay sa ni Lord, 'di ba? Grabe no, yung hinihiling mo ano lang burger lang pero yung binigay niya sa cheeseburger, may fries and drinks pa. 'Di ba? So ito yung mga na-create natin na result mga mens no na talagang grabe. Hindi ko 'to nakita nung nag-start ako. 'Di ba nung nag-decide ako na mag-full time alam mo yung sa pangit ng hub namin, sa siksikan ng hub namin, parang makikita mo ba agad na ito yung makikreate mong result by January, magmi-million ka, may hit mo yung Ruby, makakapunta ka ng Japan, makakapaglabas ka ng sports car, magiging top 1. Kaya hindi mo nakita nandun lang yung vision pero hindi mo alam kung kailan, pero sure ka sa sarili mo na mangyayari. Hindi mo lang alam kung kailan. Alam mo yun yung vision na tinatawag Kasi ano yun, men, gift from God. Tayo lang yung binigyan ng
ni God na magkaroon ng vision. No? Sa lahat ng nabubuhay sa mundo, tayo lang. Di ba? Kaya panghawakan mo yung vision na yan. And again, no, itong mga to, di ko to nakita nung nag-start. And even kahit kanino, di ba? Wala naman nakalagay na si Mentor Claire, no? May diamond dito. Di ba? Ito si Ken, maglalabas to ng kotse. Wala nakalagay sa noo eh. Di ba? Hindi mo malalaman. Kaya talagang doon ko naintindihan na lahat ng tao dito no, sa mundo, kailangan mo siyang i-value. 'Di ba? Yung tinatawanan mo ngayon, mag-hosting, di mo alam, yung pala yung susunod na magda-diamond. 'Di ba? Yung pala yung susunod na talagang bulusok ang grupo. Kaya wag mong i-judge no yung isang tao depende sa kung ano man yung situation niya ngayon kasi di mo alam kung anong kayang gawin niya pag nalabas yung potential niya, 'di ba? Pero bottom line dito mga mens, no, wag ka talagang papayag na lilipas yung taon no na edad lang yung nadagdag sa'yo, no, i-goal mo na every month, every week may goal ka na hit, may tinatamaan ka, 'di ba? And talagang mag-create ka talaga ng results. 'Di ba? Kasi lalo na sa industry natin, 'di ba? Para tayong ano eh. Alam mo yung tao kasi mahilig yan, mahilig yung tao sa ano, entertainment. Alam mo yun, gusto nila nung ano, na-entertain and by creating result, no? Kailangan mo talaga mag-perform. 'Di ba? Para ma-entertain mo yung grupo mo, ma-inspire mo sila na kung ikaw nga nagawa mo, kaya din nilang gawin 'yon. 'Di ba? Kaya nilang ma-inspire. Dati sabi ko, ano no, hindi naman sino may inspire sa akin, sabi kong ganun. 'Di ba? Parang wala naman ako may inspire, pero mens maniwala ka. Meron at meron ka talagang may inspire and wag ka lang talagang titigil kasi malay mo, 'di ba? Yung story mo pala, no, yung hinihintay marinig nung tao na yun, ipakwit na pero dahil sa story mo narinig niya, nagtuloy-tuloy siya dahil sa 'Di ba? Hindi mo alam eh. 'Di ba? May mga tao talaga na matutulungan mo nang hindi mo alam na natutulungan mo sila. 'Di ba? Sa 2023, ito yung naging resulta natin. Yung sobrang daming travel na na-hit, no? Actually, hindi pa tayo nakakalipad sa ibang travel na na-hit natin. Meron na naman, 'di ba? So, sobrang sarap lang. Sabi ko nga nung estudyante ako, sabi ko, ano bang trabaho yung yung nagka-travel lang. So, naisip ko, flight attendant. 'Di ba? Para kahit saan, pwede ako mag-travel. Pero kung tutuusin, trabaho pa rin talaga yun eh. Iba yung travel, I am eh. Na alam mo yung wala kang gagastusin kahit piso. Pang shopping mo na lang talaga. 'Di ba? Alam mo yung mga bagay na gusto ko, okay, yung mga bagay na gusto ko, lahat yun, binigay ni I am. 'Di ba kompleto eh kasi sasakyan, 'di ba? Travel, income, wala ka nang hahanapin. Hahatawin mo na lang talaga yung negosyo natin, 'di ba? So, ano pa yung mga na-create natin na result? Ayan, no? So, naka-hit din tayo ng luxury incentive, 'di ba? Luxury items, luxury bag, no? So, ako mens, hindi naman ako mahilig talaga sa mga designer bag pero kung libre ibibigay, 'di ba? Mag-iinarte ka pa ba? 'Di ba? Kung libre na nga ibibigay sa'yo, hindi mo pa ba ihihit? 'Di ba? Eh sino ang magbibigay sa'yo ng ganyan sa labas? Eh sa labas, ito man sa reality sa labas kahit kumikita ka ng 100K per month, hindi ka bibili ng ganyang kamahal na bag na worth 200,000. 'Di ba? Hindi talaga kasi hindi practical eh. Pero dito sa IAM, libreng pinamimigay eh. 'Di ba? Kaya nga sobrang ganda ng company natin kasi equal opportunity kahit anong background mo, mayaman ka man, mahirap ka, may pinag-aralan ka wala, basta willing kang makuha yung goal mo, willing kang ma-hit tong gustong ma-experience ng mga ganitong bagay, equal eh. 'Di ba? Pasipagan eh. 'Di ba? So lahat talaga pwede mong ma-experience. Sa labas, makaka-experience na to, may pera lang. Pero dito, kahit wala kang pera, basta may pangarap ka, masipag ka, ginalingan mo, hinataw mo, makukuha mo yung resulta na gusto mo. 'Di ba? So ano pa yung na-hit natin, no? So, ayan, oh, nakahit tayo ng ayan, Montero Sport, di ba? Apelido natin Montero. And nahit din natin Montero Sport. So, di ba? So, last year, alam niyo ba, nung naglabas ako ng Mustang, parang hesitant pa ako nun. Ang gusto ko nga lang nun MX-5 kasi yun pa yung kaya ng, sa tingin ko, kaya ng psychological wallet ko. Di ba? Pero sabi ni Mentor Marlon, hindi. Ito ilabas mo, mako-comfort ka dyan. Anong babayaran mo sa Geely? 'Di ba? So wala hihilata ka lang diyan para di ka hahataw, di lalabas pangil mo diyan. 'Di ba? Pero buti na lang talaga nag-yes mentor ako na alam mo 'yun, nilabas ko yung nilakasan ko yung loob ko kasi mens, alam ni Mentor Claire 'yan. 'Di ba? Yung paglalabas ng sports car, yes mentor lang talaga. Lakas na talaga ng loob. Hindi pa nga ako nagpa-passive noon na 76,000 kasi yung monthly ko sa Mustang 76,000 eh sabi ko kumikita naman ako ng ganito pero active income eh paano kung di na yung nasa isip ko nun paano kung di na ako nagde-direct di ba paano kung di na ako nag-just for you ano, paano na ako
ano to, hatak o hataw, di ba? Parang yun lang yung choice to eh. Mahatakan ko o hahataw ka, di ba? Pero dahil doon, nalabas talaga yung potential mo. Syempre, hindi ka din talaga papayag na nandyan na, hawak mo na yung dream car mo, pinangarap mo na eh. Ayun, kumbaga binigay na sa'yo, no? Pinakita na sa'yo ni Lord yung goal, 'di ba? Pero papayag ka pa ba na dinadrive mo na yung sasakyan mo tapos mawawala, 'di ba? So, syempre, men, hindi ka papayag, 'di ba? Kasi andyan na eh, no? Kaya hahataw ka talaga. Kaya yung pag sinabi ng mentor mo maglabas ka. 'Di ba? Kasi darating ang time, mens, magpapasalamat ka sa mentor mo na, mens, buti na lang tsinaga mo ako. Buti na lang, mens, kunilit mo ako. Kasi kung hindi, baka wala tong lahat ng resulta na meron ako. No? So, minsan di natin maintindihan yung mga pinapagawa, pero maniwala ka, mens, para din sa yan. Okay? So, nung naglabas ako ng Mustang, nasa 1M pa lang ako, ng less than 1M. 'Di ba? Pero magkano na na-create ng Mustang natin nung may nasa 3.5 million na tayo. 'Di ba? Malapit na mag 4M men. So, kita mo yung na-generate no na income ng Mustang nung result na nilabas natin. So, huwag ka talaga manghinayang. 'Di ba? Kasi magagamit mo 'yan sa team mo, magagamit mo 'yan pang closing, no? Magagamit mo 'yan sa grupo mo. Okay? And syempre kasabay noon, no, sumasabay yung Rango. 'Di ba? Kasi ito talaga naintindihan ko, mens, no? Kailangan mo talaga mag-rank up, and I believe yung Team Wolves nyo, yung team nyo talagang ito ay nagmumumog, no, ng rank up yung Sapphire ginagawang mover ni Mentor Claire, 'di ba? Ganun kadami ang rank ups ng team na to. 'Di ba? Hindi na mabilang, pero naintindihan ko na yung company natin is rank based. 'Di ba? Kung goal mo dito mga mens, malaking income, kung goal mo malaking grupo, kung goal mo makahit ng incentive, ang i-goal mo isa lang. I-goal mo mag-rank up. 'Di ba? Hindi lang basta rank up, i-hit mo kung gusto, kung kaya mong i-hit yung next rank mo, i-hit mo. 'Di ba? So, yun kasi tama talaga eh. 'Di ba? Kumbaga, hitting three birds, 'di ba, in one stone. 'Di ba? Kung goal mo yung tatlong 'yan, rank up ang i-goal mo. 'Di ba? Syempre hindi lang ikaw dapat nag-goal, dapat grupo kayo, 'di ba? Na hinihit yung goal na 'yan kasi mahirap kung ikaw lang. 'Di ba? So, yan tayo, no. Alam niyo ba, nung na-hit natin yung Emerald, ayan, so sobrang close na, no, sa Diamond. Sa right side natin na 92,000, sa left side 76, pero men sobrang lawit na dila ko niyan. 'Di ba? Lahat talaga masasabi kong lahat na ginawa ko. Alam mo yung matutulog, iiglip ka lang tapos biglang gigising ka para kang bangkay na bumangon lang na muling nabuhay kasi may talk na naman. 'Di ba? Yan yung time na nag-provincial expansion kami sa Mindanao, tapos grabe yung talk offline, tapos online, as in grabe talaga. So, feeling ko nga mas nahirapan pa ako nung nag-hit ako ng Emerald eh. 'Di ba? Pero grabe, men, iba talaga, sobrang grabe na challenge talaga ako nung hinihit ko tong Emerald na to kasi yung RQB no sobra-sobra na, pero alam mo may mga kulang pa eh. 'Di ba? Tapos may mga last minute na, men, hindi na pala ako ay parang ayoko na, back out na ako. Ano may mga ganun pang challenge. 'Di ba? Pero doon ka talaga itetest eh kung deserving ka ba talaga diyan sa resulta na yan. Minsan kasi no, kaya ina-allow ni Lord na ma-experience natin yung mga ganong bagay para ma-test yung faith mo kung ikaw, deserving ka ba talaga dyan sa resulta na hinihiling mo. Diba? Deserving ka ba talaga? Kumbaga, ready ka ba talaga dun sa results na gusto mo? Diba? Pero grabe no, sobrang close. Diba? Sa Diamond, sabi nga na iba, di man lang nilaban. Diba? Pero mens, laban na yan. Lawit na talaga dila ko dyan, kakatok. Lahat na ng ano mens, lahat na ng pwede kong itok, binuhos ko na. 'Di ba? Pero as in sabi ko kung hindi pa talaga ready kasi minsan ito na lang yung prayer ko kasi ngayon, eh. 'Di ba? Sabi ko kung Lord, kung itong blessing na to is a blessing, 'di ba? Ibigay mo, pero kung ikakasama ko tong resulta na to, wag muna. Alam mo yun, kung hindi ko ikakabuti to, wag mo. Pero kung will mo, sige, tatanggapin ko. Papanindigan ko tong resulta na to. 'Di ba? So, syempre, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Nag-hit tayo every month. Goal naman natin, 'di ba? I am next tayo. Gusto ko mag-diamond. Kahit na parang imposible kasi pag sinabing diamond, ano yan, eh, Mentor Claire, Mentor Marlon. Alam mo yun, ang taas talaga ng standard. Kaya ganun kataas yung tingin ko sa diamond. Pero parang every month tinatry natin, laging sinasabi ni Mentor Mal, mag-diamond ka na. 'Di ba? So, after natin mag-emerald, ayan, reheat natin ang ruby. 'Di ba? So, right side, laging tapos, no? So, nung, ano naman, nung November, ayan, muntik nang ma-reheat yung ruby.
'Di ba? Alam mo yung ano dito, yung RQB dito pababa ng pababa hanggang mens, 'di ba? Hanggang sa December, 'di ba? Hindi ko alam ano nangyari. Kaya sabi ko, sobrang grabe yung time na nag-hit tayo ng ML. Sobrang mas nahirapan ako. Pero okay talaga na i-hit mo siya monthly. No? I-hit mo kahit feeling mo hindi mo kaya, i-hit mo lang ng i-hit. Bakit? Kasi kung ini-hit mo mag-diamond, sure ako na may madadagdag sa organization mo. Hindi mo na siya gagawin mag-isa. 'Di ba yung masasabi mo talaga na ginawa mo yung best mo para ma-hit yan, kaso hindi mo na-hit, okay lang yun. At least binigay mo talaga yung best mo. 'Di ba? Hindi mo na siya gagawin mag-isa next month. May mga makakasama ka na. And yun yung nangyari sa atin mga mens. No, sabi ko kailangan ko mag-build dito sa Pilipinas kasi kailangan ko mag-build ng nakakasama ko, nahahawakan ko. So sabi ko okay na may international ako pero okay din na meron akong grupo na nahahawakan dito. 'Di ba? Pero grabe no, from tingnan nyo naman yung RQB natin from 76,000, malapit na mag-diamond, tapos biglang baba. Di ba? 34,000, ang layo sa katotohanan hanggang sa men's. Sapphire yung narihit hanggang sa, grabe, nung December men's. As in, hindi ko alam yung mafe-feel ko, no? Yung 30 pa lang, alam mo yon actually kalahati pa lang, alam kong tapos na eh. 'Di ba? Alam mo, nung time na yon, sabi ko kay Mentor Marlon, before promo nun, sabi ko, Mes, gusto ko na tapusin ng Diamond. Nararamdaman ko talaga magda-Diamond na ako ngayong December. Wala pa, hindi pa ina-announce yung promo. And nung anniversary, isa yun sa mga nagpakilabot talaga sa akin nung na-awardan ako ng top 2. Di ba si Press yung nagko-congratulate doon, nag-aabot ng award doon sa top Yep. Okay, alam mo, binulong sa akin ni Press noon. Sabi niya, proud ako sa'yo. Mag-diamond ka na. Nung sinabi niya yun, tinawanan ko lang, pero kinalabutan na ako nun, Mens. Di ba talagang sabi, iba kasi pagka narinig mo, parang sinasapian ng ano eh, si Pres ng Holy Spirit kapag ka ganon. Di ba? Tapos 2 beses niya sinabi sa akin yun. Yung second time, sinabi niya sa akin na mag-diamond ka na. Nung nabunot ko yung regalo na GM, di ba, na Gucci shopping. Di ba, mga 2 beses niya sinabi sa akin doon, mag-diamond ka na. Di ba? So ito siya, no, from manifestation. Kung titingnan mo to, mens, di ba? Ito yung time na kumuha kami ng laptop ng kapatid ko sa gratitude. Yan yung time na na-brainwash ako. Tsaka diamond coat ng parents ko. Mes, kung titingnan mo yan, mukha bang magda-diamond dyan? Di ba? Kung titingnan mo tong tao na to, prospectin mo ba to? Baka matakot ka, no? Pero yan, nakikimanifest lang tayo. Kinukuha ko lang yung diamond necklace nung parents ko. And ito sa Singapore to. Di ba? Sinusuot ko lang yung diamond necklace nung daddy ko. Minamanifest lang natin, di ba? Hanggang sa kaka-manifest, kaka-declare mo na I am a diamond. Actually, lagi kong pinapatugtog, mens, nung yung kanta na yung alam, making diamonds. Kasi talagang minamanifest mo eh. Di ba? Talagang kiniklaim mo na. No? Kumbaga, feel mo na. And sabi nga ni Pres, no? Kapag ka may ginogol ka, i-feel mo na nandun ka na. No? Kumbaga, i-feel mo kumbaga, yung tinatawag natin na begin with an end in mind, 'di ba? Yung nandun na tapos pa-backward mo siyang gagawin. Ano yung mga step by step na proseso, ano yung mga action mo na gagawin, 'di ba? So, yun yung time na kahit sobrang imposible para sa utak ko, 'di ba? Pero pag si Lord kasi yung gumalaw, walang imposible, eh. 'Di ba? Pagka siya na yung nagbigay no ng resulta na yan, talagang kahit ano, kahit ayaw mo, 'di ba? Ibibigay niya sa iyo. And mens, no, bawat results na makikreate mo kay I am, meron at meron mababago sa iyo. 'Di ba? Bawat result na nahi-hit mo, bawat goal na nakikreate mo, o bawat results na nakikreate mo, meron at meron nag-i-improve sa'yo. Meron at meron kang lesson diyan. No, actually, may nabasa akong libro. 'Di ba sabi na doon, yung kumbaga sa success, no, doon sa end result, wala ka nang ano doon eh, wala ka nang kumbaga sa result, hindi mo na ma-feel yung hirap. 'Di ba? Kumbaga happiness na lang, no? Yung masaya ka na lang, okay, na-hit mo na siya, pero yung yung tunay na yung success is yung dun sa journey mo, 'di ba? Yung naging ikaw habang hinihit mo yung goal mo na yon. Yung mentor Jasmine na na-build yung habang hinihit niya tong goal na to. 'Di ba? Ano yung nabago sa iyo? Naging sino ka as a leader habang hinihit mo yung goal mo na yun. Kasi pagka nung na-hit ko yung diamond, masaya ako, yes, pero alam mo yung pinaka ma-cherish mo na moment, yung time na hinihit mo siya. Yung mga experience mo na nag-fail ka, 'di ba? Na may mga na-experience kang problema, natuto ka, 'di ba? Nadapa ka, 'di ba? Ang dami mong natuto. Yun yung mas i-cherish mo, yung journey mo habang hinihit mo yung goal mo na yun. 'Di ba? Kasi ang dami mong matututunan. Kaya nga minsan, mens,
Alam mo, kaya inaalaw ni Lord na madapa ka, 'di ba? Na magkamali ka kasi para mas tumibay ka eh. 'Di ba? Minsan akala natin na pinapahirapan ka, parang ano ba 'to, puro problema naman yung na-experience ko. 'Di ba? Parang wala naman nangyayari sa akin dito, parang bakit laging sila, ang bilis nila. 'Di ba? Alam mo kung bakit yan pinapa-experience sa'yo? Para tumibay ka. 'Di ba? Para mas maging deserving ka dun sa resulta na gino-goal mo. 'Di ba? So, wag mong iisipin na yung mga problema, yung mga hardships, mga challenges, kaya yan binibigay sa'yo para mas tumapang ka. 'Di ba? Para pag dumating yung time, no, na sobrang deserving mo na, ibibigay na sa'yo ni Lord. And tandaan mo, yung mga yan, babaunin mo na lang yan, ikakwento mo na lang yan. 'Di ba? Kapag nandun ka na, no, sa resulta na gusto mo. 'Di ba? And sobrang dami pa, mens, no, na na-experience natin nung kumaga nung sa journey natin, no, pero hindi ko lang pa siya ma-share ngayon. Siguro sa ano pagka sobrang grabe na, no, pero I know, no, lahat tayo meron pinagdadaanan dito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero kung ano man 'yan, 'di ba? Gamitin mo 'yan, 'di ba? Na maging inspiration mo. No, darating ang time, ikukuwento mo na lang 'yan. 'Di ba? Paano mo na overcome? 'Di ba? Kaya nga sinabi ko na dati to sa training eh. Yung greatest charity, 'di ba, sa mundong 'to is yung maging successful ka. 'Di ba? Yan yung greatest charity mo sa mundo, yung pagiging successful mo. Kasi para yung mga tao na kagaya ko, 'di ba, mababa yung self-confidence, no, mahina yung loob, 'di ba? Ma-inspire mo sila. Na ma-inspire mo kami na kung ikaw nga nagawa ko, ako mahina din loob ko, kaya mo din gawin 'yan. 'Di ba? Yun yung totoong ano eh, yung may inspire mo sila na kung ako nagawa ko, ganyan din ako dati nung nagsisimula, 'di ba? Wala ding alam, mahina ang loob, takot, mahiyain, takot sumubok, 'di ba? Kung ako nagawa ko, kaya mo ding gawin 'yan. 'Di ba? Kaya kailangan mo talaga maging successful dito, Benz. No, para makita ng grupo mo, makita ng tao na kung ikaw nakayanan mo, kaya ko din gawin yung ginagawa mo. 'Di ba? Kaya 'yan yung greatest charity na maaambag nating lahat sa mundong 'to. 'Di ba nakaka-inspire, no, yung mga taong successful, 'di ba? Parang feeling mo, no, na feeling mo kaya mo din gawin yung nagawa niya. 'Di ba? So ganun ka din. Kaya kailangan mo din maging successful para yung mga tao sa paligid mo, 'di ba, na walang believe, no, takot. Alam mo yun, takot sumubok, takot mag-take ng risk, mahina loob. Para sila din mismo, ma-inspire mo sila na kung ako nga, uy, ako, wala, mahina loob ko. Hindi ko kayang gawin to dati. Wala akong pinag-aralan. Ito lang ako dati, pero nagawa ko. 'Di ba? So alam mo yun, may inspire mo sila and yan yung greatest charity natin, no, sa mundong to. And grabe, no? So, ayan na, yung na-awardan na, yung talagang totoo na talaga. No, kitang-kita ko na, sobrang bilis lang nito eh. Kasi pagka-check ko, emerald pa rin yung title rank ko. Pagka isang check ko, no, grabe, nag-reflect na yung diamond. Talagang, alam mo, nag-flashback lahat, no, yung time na yung mga hirap, alam mo yun, yung mga pinagdaanan mo, yung mga problema, and yung mga taong tumulong sa'yo para ma-hit mo to kasi grabe talaga eh. Sobrang ano parang na-overwhelm ako sa mga nangyayari. Totoo na ba talaga to? 'Di ba? Pero grabe, sobrang hindi ko lang makakalimutan yung mga times na ah, yung mga hardships and obstacles na pinagdaanan natin. Na kaya pala natin na-experience yon, 'di ba? Kasi ito pala yung resulta na naghihintay sa atin. Kaya okay lang 'yan, no? Kung ano man yung problema mo, daanan mo lang 'yan, 'di ba? I-overcome mo lang 'yan. Kaya nga siya pinagdadaanan kasi dadaanan mo lang, 'di ba? And once mapagdaanan mo 'yan, magugulat ka, 'di ba? Nagiging strong ka na unti-unti and napapalapit ka na dun sa result na gusto mo. 'Di ba? So, grabe, no? Hindi talaga ako makapaniwala na eto na. Pero sabi ko nga, malayo na, no? Pero sobrang layo pa natin. Marami pa tayong iinuming barley, mga mens. And hindi pa ito yon, no? Nagsisimula ka pa lang, no? Nagsisimula pa lang si Lord na magsulat dyan sa journey mo. Okay, so ito yung mga time na hindi ko nakakwento yung buong paano tayo yung step by step na proseso, pero as in kinausap ko na yung mga tao kasi actually itong tao na to, itong leader ko na to, hit niya na yung Sapphire, 'di ba? First week pa lang ng December. 'Di ba? Kasi as in grabe talaga, bulusok talaga, 'di ba? Nung wala pang promo kaya doon ako nabuhayan na sabi ko kay Mentor Marlon, man, gusto ko nang i-hit tong diamond ngayong December. 'Di ba? Kasi may isa nang magsa-sapphire sa akin. Alam, imagine mo 'yun, isa pa lang na sapphire 'yun.
'Di ba? Isang sapphire lang pero tingin ko tapos na yung diamond eh. 'Di ba? Kasi wala imposible eh. 'Di ba? Kayang ibigay sa iyo na single stop ni Lord kung ano yung gusto mo. 'Di ba? Pero dahil nakatatak na sa utak ko, 'di ba, na gusto ko na talagang mag-diamond. Eh, wala na talagang iba kasi gusto ko na i-represent yung Team Focus eh. 'Di ba? Lahat ng sub-team meron ng bagong diamond. Yung Team Focus na lang, sabi ko kung wala mag-stand up dito, sino? 'Di ba? Kailan pa? 'Di ba? 2024 na. So sabi ko, mens, kailangan na talaga natin 'to. I-hit na talaga natin 'to. 'Di ba? Kahit na hindi ko alam kung paano talagang sa sobrang sipag ng leader ko na 'to, 'di ba? Mahihiya kang maging tamad, mens eh. Alam mo sa laging nasa office, ang layo niya, Paranaque pa, sobrang traffic. Pero ano may nagagawa ng paraan na pumunta sa office. Yung mga leaders mo, ang sisipag, parang ikaw, wala kang karapatan maging tamad kasi yung mga leaders mo ang sisipag and ang goal mo dito, mens, hanggat hindi pa na-experience ng mga leader mo, yung na-experience mo, huwag ka pa talagang titigil, wala ka pa talagang karapatan tumigil kasi ang goal mo, di ba, pare-pareho na kayo ng na-experience, pare-pareho na kayo ng income, pare-pareho na kayo ng hinahawakang manobela. 'Di ba? So kailangan mo talaga silang tulungan, 'di ba? And sabi ko nga, 'di ba, nung nag-Emerald tayo, hindi natin nahihit yung Diamond, sobrang bumababa yung RQB, pero dahil hinihit ko siya monthly, may mga tao na sure akong makakatulong sa pag-hit ko dun sa goal ko. 'Di ba? Hindi ko man siya na-hit ngayong buwan, okay lang at least hinihit ko pa rin siya. Nagpatok, ginagawa natin yung talk, ginagawa natin yung best natin. May mga nadadagdag, 'di ba? So hindi mo na siya gagawin mag-isa. And mens, ito isa sa mga nadagdag, ito Mentor Feli. 'Di ba? Grabe yan talaga, sobrang word of mouth talagang makakapagbenta siya no ng Jade. Alam mo yan, ganun siya and grabe sobrang ano to, senior citizen na to, mens, ha. And grabe yung power niya, yung the way na pag sinabi niyang Barley gagaling ka dito, talagang gumagaling yung mga client. Ang dami niyang may sakit na natulungan. And dati di niya maintindihan Sapphire. 'Di ba? Hindi niya maintindihan bakit ba kailangan mag-Sapphire, bakit ba kailangan hanggang sa ano mo 'yon dahil na-associate, 'di ba? Unti-unti napapasa yung vision. 'Di ba? Yun kasi yung goal natin eh. Ikaw kasi na vision out mo na, napasa lang din sa yung vision. So yun din yung goal mo, mapasa sa mga leaders mo yung vision. 'Di ba? Kung ano yung nakikita mo, kailangan makita din nila. 'Di ba? And ito, isa sa mga nadagdag habang hinihit natin monthly yung Diamond, 'di ba? Ito yung itong tao na to, ito yung isa sa mga nag-ruby sa akin, no, from Ilocos Norte. Actually, mens, no, yung production talaga more on Pilipinas to. Di ba? More on Pilipinas yung mga naging production natin nung December. Okay, so ito, nakuha ko siya, gusto lang to mag-silver. Di ba? Ito yung nag-review sa akin si Mentor Noraline. Kung nandito ka man, men, sa Zoom, nanonood ka ngayon, shout out sa'yo. Ayan, muntik na yan mag-silver, mens. Ang gusto lang niya, kasi drugstore owner siya sa Ilocos, gusto lang niya ng 50% na discount. Di ba? Normal, traditional business owner, gusto ko lang ng 50%, di ako magne-network. Di ba? Pero challenge ko siya. Sabi ko, tita, tita patawag ko sa kanya noon. Ibenta, padalang kita ng 17 boxes, ibenta mo to. Pag naubos mo to ng less than a day, 'di ba? Mag-jade ka. And mens, grabe, no? Naglagay lang siya dun sa drugstore niya, ubos yung 17 boxes. Ang orders niya 10 boxes, 5 boxes, 5 boxes. So dun siya nabaliw na grabe, ganito pala kalakas yung barley. 'Di ba? Hanggang sa dun, mens, parang kami, pinasok yung anak, buong pamilya. 'Di ba? Ganun yung nangyari, talagang grabe. Parang nung nagpe-present si Mentor Noraline, para na siya yung jade mens ginawa niyang copper. Alam niyo yung na-create namin ng mga jades noon, sa kanya pa lang 10 jade na no, nung time na yon. And grabe, sobrang galing niya sa computation kasi dumating nung time ng promo, dumating yung meron siyang ginawang computation na yung isang jade lumalabas na 33,000 na lang siya yung isang jade dun sa promo. Diba? So paano ba namin ginawa yon? Yung titingnan ko yung computation ni Mentor Nora. 'Di ba kasi meron tayong 333,000, 'di ba? So 333,000 yung worth ng products na malalabas. So kung magbe-base tayo as distributor's price, 165, 'di ba? So kung magbe-base tayo dun sa 330,000 na worth ng products, okay, divide mo sa 2. Kung magbe-base tayo sa distributor's price na discounted ka na. So 330 divide 2, meron kang 165,000. So 198,800 minus 165, 'di ba? Lumalabas 33,800 na lang yung isang jig. Yan yung computation niya sa lahat ng talk niya. Wala na siyang tinotalk na ano na ano yung platinum. Tapos may mga tanim siya dati na bumibili dun sa drugstore niya, silver, copper. Nung diniskasan niya yon, yung computation na yon, nung promo na yon, doon wala na. Jade na agad. Kaya para siya nagmumubog nung Jade nung promo.
'Di ba? Kaya grabe talaga men, as in sobrang sabog talaga. Kaya wag ka lang talagang titigil kasi di mo alam 'di ba? Kung kailan sasabog yung grupo mo, kung kailan bubuhos yung mga pay-ins, 'di ba? Kaya wag ka lang talagang magtuloy-tuloy. Kaya ngayon di mo makita kung na parang wala nangyayari, parang di ka umuusad, pero in a single snap, mens, kayang ibigay lahat sa ni Lord. 'Di ba? Lahat ng more than pa dun sa hinihiling mo. 'Di ba? And ito na yung pinakamasarap diyan, no, yung talagang sinelebrate natin, no, yung rank na na-hit natin. Talagang nandiyan, ito yung mga tao na tumulong sa atin, no? Sila Mentor Noraline, sila Mentor Daisy. And itong mga mens, pinagdasal ko lang to. Kasi sabi ko, kailangan ko mag-build dito sa Manila. Kailangan ko mag-build ng dito sa Pilipinas kasi nung nag-start ako, ads, 'di ba? More in international. So sabi ko, kailangan ko ng grupo na mahahawakan. Maganda 'yun, may international ka, pero maganda rin na meron akong nakakasama dito. 'Di ba? And ito na yung mga tao na pinagdasal ko lang, and grabe, no? Binigay ni Lord. Sabi ko nga dati, Lord, bigyan mo naman ako ng ng YEP, no? Na makakasama dito sa negosyo. Yun, binigay si Mentor Josh. 'Di ba, kaklase ko nung grade 4, no, sa probinsya namin. And ngayon, 'di ba, Ruby Elite Executive na ng company. 'Di ba, nakapaglabas na ng sarili niyang Toyota Vios, 'di ba? Alam niyo ba, no, si Mentor Josh, siya yung pinakaunang car achiever sa pamilya nila. 'Di ba? So talagang proud na proud, no, sa kanya yung magulang nila kung ano man yung narating niya ngayon. Pero alam mo yun, nag-start lang din siya sa isang decision, and yung decision na yon, 'di ba? Grabe yung impact, grabe yung nangyari sa kanya. Sa isang decision na yan, 'di ba? Malay mo, yan na pala yung magpapasabog ng grupo mo. Yan na pala yung resulta na makukuha mo na. No, hindi mo alam talaga eh. Kaya etong pag-decision mo na magpumasok sa Zoom na to, malay mo, ito na pala yung dito na pala sasabog yung grupo mo. Dito na pala mangyayari yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin. 'Di ba? So, panghawakan mo lang. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung ano pa yung naghihintay na resulta sa'yo. Kaya sabi ko nga mga mens, no, dati hindi ko nakita tong mga to. Na sinabi ko kanina, hindi ko nakikita tong mga resulta na to. Pero, what if, no, kung ipasilip sa'yo ni Lord lahat ng resulta na makikreate mo dito sa IAM, papasilip sa'yo, no? Sa gantong taon, si Mentor Claire, next 2024, mag-blue diamond yan. Makapaglabas yan ng 4-story house, may elevator. 'Di ba? May swimming pool, infinity pool, 'di ba? Si Mentor Jasmine sa 2025, siya na yung youngest blue diamond, 'di ba? Si Mentor Brian, 'di ba? Makakapaglabas ng isang supercar tsaka isang sports car, dalawang dalawang reveal, siya lang 'yon. 'Di ba? Kung ipapasilip sa ni Lord lahat ng resulta na makikreate moments, sa tingin mo kahit anong hirap, magko-quit ka pa kaya? Kung ipapasilip sa lahat ng makikreate mo na resulta, hindi na eh. 'Di ba? Kasi nakita mo na eh, pinakita na sa'yo ni Lord kung anong pwedeng mangyari sa'yo dito. Kaya baka kahit anong hirap, kahit anong rejection, kahit anong hindi ka nirespeto ng leader mo, okay lang men. So, 'di ba? May kaaway ka, may mga conflict, 'di ba? Ayusin kasi nakita mo na, 'di ba? Kahit anong problema ang ibato sa'yo, 'di ba? Basta dahil nakita mo na yung pwedeng mangyari sa IAM, hindi ka na talaga titigil. 'Di ba? So yun yung vision mga mens. Kasi sa atin, nakikita na natin kay Mentor May. 'Di ba? Yun na yung buhay na meron tayo pag tinuloy-tuloy natin 'to. 'Di ba? So panghawakan mo lang yung vision na yun mga mens. Na magtuloy-tuloy ka lang talaga kasi di mo alam, no, sa story mo, ang daming may inspire sa'yo. 'Di ba? Kaso nag-quit ka, kaso tumigil ka. Doon natapos yung story mo sa IAM. 'Di ba? Madaming tao na naghihintay, no, na marinig yung kwento mo. 'Di ba? Kaso tumigil ka. Kaya wag ka lang talagang tumigil. Magtuloy-tuloy ka lang talaga kasi diyan sa success mo, hindi lang ikaw makikinabang, pati yung mga tao sa paligid mo. Marami kang may inspire dito. 'Di ba? And alam nyo mga mens, ito yung dream board ko. Ito, binigay na ni Lord to. Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond. 'Di ba? Yung 1M, 3.5 million na. Gusto ko lang nun, Miyata. 'Di ba? Gusto ko lang Miyata kasi ayan yung kaya ko eh. 'Di ba? Pero binigay ni Lord, convertible Mustang. 'Di ba? Na gustong-gusto kong sasakyan simula nang nag-start ako. 'Di ba? Yan na talaga yung gusto ko. And ito yung team, ito pa yung logo ng Team Atomic dati, no? And yung travel. Ilang travel na napuntahan natin, 6 na bansa na. Yung iba di pa napupuntahan. 'Di ba? And ito mga menso,
July 31, 2019, nag-declare lang tayo sa Taiwan. Yung sa Taiwan, yung lantern na pinapalipad. Nilagay ko dyan, no? Ruby Elite Executive 1M, Dubai Travel, 'di ba? Ford Mustang. And alam nyo, lahat ng nilagay ko dito, and even dito, halos kalahati, binigay na ni Lord. 'Di ba? Pero nung nag-i-start ako, hindi ko alam kung kailan ibibigay. Yun yung sabi ko sa inyo. Alam ko na mangyayari, hindi ko lang alam kung kailan. 'Di ba? Pero sure ako, nung malinaw sa akin, nakikita ko na mangyayari to. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung kailan. Basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Okay? So, hindi mo talaga makikita sa ngayon, no? Kumbaga, ang meron ka lang ngayon is yung vision na pinapakita sa'yo ng mentor mo, yung faith, okay, and yung action mo. Kaya kailangan mo talagang sabayan, no? Yung tiwala and yung action and paano mo makukuha yung goals mo. No? Kasi gugulat ka na lang, babalikan mo na lang yung mga dinedeclare mo. No? Magugulat ka na lang lahat yan. Sobra-sobra pa, more than pa, no, sa hinihiling mo. 'Di ba? Ito na yung mga tao, no, na nakatumulong sa atin, mga unang naniwala sa atin. 'Di ba? Kasi masarap naman talaga kumita ng malaki. 'Di ba? Halimbawa ako, nag-nurse ako sa ibang bansa. Ang yayaman din ako lang eh. 'Di ba? Ang possible na matulungan ko, pamilya ko lang, 'di ba? Or malapit lang sa akin. Pero sa IAM kasi, basta maniwala sa pwede mong matulungan eh kahit hindi mo kakilala. 'Di ba? Ang sarap, 'di ba? Na yung mga taong naniwala sa nung umpisa, ngayon unti-unti nang kumikita. Unti-unti na nagkakaresulta. 'Di ba? Kasi yun talaga yung goal eh. No? And ito, no, ito yung latest. 'Di ba? Yung mga check-in nila mas malalaki pa sa akin. 'Di ba? Ito, leader ko from Guam, no, umuwi ng Pilipinas, talagang minute up ko talaga, no, nasa NLEX na sila noon kasi galing airport, tapos diretso sila Bulacan. So, talagang pinuntahan ko, men, kailangan magkita tayo, hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Ito, leader ko din sa Guam. Okay, ito si Mentor Noreline, buong pamilya niya, member. 'Di ba? Alam niyo, sobrang ganda talaga ng family package eh. Alam mo, yung buong pamilya. Kung meron kang unang tutulungan dito, unahin mo pamilya mo. 'Di ba? Kuha ka ng 4 na jade. Ang computer namin doon, 4 na jade, sapphire agad eh. 'Di ba? So, yun pala yung isa sa mga nakatulong sa amin, no, yung kumbaga tinatawag namin siya na Sapphire package. 'Di ba? O naka-Jade ka, kuha ka ng 4 na Jade, magkano nilalabas mo? 795,000. Magkano babalik sa na products? 1 million. Kasi 1,000 boxes yun. Pag naka-4 ka na Jade, ilan yun? 300,000. So, magkano total na kinita mo? 1.3 million. Magkano lang nilabas mo? 795 lang. Kumita ka pa ng 504,000. 'Di ba? Ganun kabilis eh. Tapos, una na yung anak mo. 'Di ba? Kahit hindi man niya maintindihan ngayon, at least andun na siya. Naposisyon na siya. Kasi isa lang din ako sa mga naging ganun. Isa lang din ako sa naposisyon na nabigyan ng account. 'Di ba? Malay ko ba nahatawin ko siya nung naintindihan ko yung IAM. 'Di ba? So, ganun yung mga naging strategy namin nun, mens. Kaya yung suffer nun, parang grabe. Ang bilis lang. Para ka lang nag-ano ng mover. And syempre, depende, case to case, 'di ba? Hindi mo kasi yung negosyante package kasi namin tinatawag or yung supper package, hindi mo naman siya pwedeng ibagsak dun sa alam mo yun, may struggle sa finances niya, 'di ba? Ibabagsak mo din siya sa right na tao na kaya yun, capable. Okay? So, yun siya, yung isa sa mga nakatulong sa amin yung negosyante package or sapphire package. Na unahin mo yung family mo, pasok mo yung 4 mong pamilya. 'Di ba? 795 lang 'yun. 1 million yung products mo. Tapos may 300K ka just for you. Suffer ka na, may kinita ka pa na 504,000. And mabilis ma-dispose yung product. Lalo na to, mens. Siya yung may-ari ng yung drugstore owner. Sobrang bilis talaga ng movement. Yung 4 na Jade na kinuha niya, ubos na agad. Ganun kabilis. 'Di ba? And syempre, yung mga kumuha, nagtatanong din paano magpa-member. Negosyante din, drugstore owner din. Alam mo 'yun, may mabunot ka lang talaga eh ng isang tao na pwede makatulong sa'yo. 'Di ba? Yan yung talaga sabi mo, buti na lang nagtuloy-tuloy ako. Buti na lang talaga kahit na feeling ko yung mga times na wala nangyayari sa akin, nagtuloy-tuloy pa rin ako. 'Di ba? Sinipagan ko pa din. Kahit hindi ko na-hit yung goals ko nun, nagtumuloy-tuloy pa lang din talaga ako. 'Di ba? Kasi kung siguro, 'di ba, huminto tayo, nakilala ko kaya itong mga tao na to. 'Di ba? Baka sa iba binigay. Kaya wag ka talagang tatama rin. No? Show up ka palagi. No? Show up ka lang palagi. And grabe, nakakatuwa. No, ito, nag-suffer na. Diba? Ito, buong pamilya nila. Galing pang Ilocos to, men. Ilocos Sur. Napapababa natin, di ba? Dito sa head office, di ba? Buong pamilya nila, member. Di ba? So, nakakatuwa kasi yung mga taong unang naniwala sa'yo.
'Di ba ngayon, nakikita mo, kumikita na din. Hindi na lang kasi ikaw yung kumikita eh. 'Di ba kumbaga, na-feel ko na yung ano, alam mo yung, kumbaga kung ikaw kasi matik na, no? Kailangan yung mga leaders mo naman, sila naman, alam mo yun, yung kayo naman, yung ma-recognize, yung kayo naman yung ma-experience mo yung na-experience natin. Kaya nga sabi ko, wala ka pang karapatan tumigil, mens, kung hindi pa na-experience ng leader mo, yung mga na-experience mo, no? O hindi ka pa pwede magpahinga. And yan, may mga kasama na tayo mag-travel, 'di ba? Na dati ako lang nakaka-hit, no? And grabe, alam niyo ba, sabi ko nung sa Japan, kasi first travel ko yung Japan, and hindi pa ganun ka-stable yung income ko. Hiyang-hiya ako nun, men. So, ngayon ko lang kukwento to. Kasi yung mga top mentors, nasa Gucci, alam mo yun, nasa LV, tapos, grabe, swipe lang sila ng swipe, tapos ako, may binabayaran ako musta. Ito na yung huling travel na hindi ako nag-shopping. 'Di ba? Pero nung Singapore, ano, talagang, alam mo yon, grabe lang talaga si Lord. No? Yung, may experience mo yun, no? Lalo pag first travel mo, tapos na-hit mo, tapos wala ka pa talagang pera. Hindi ko alam kung ako lang yung naka-experience ng ganun, pero grabe, men. So, yung masakit, alam mo, nung nagpicture sila no na may mga bag. Hiniram ko yung kay Mentor Marlon. Sabi ko, "Mens, pahiram muna ng paper bag mo." Kasi yung sa akin, plastic lang eh. Plastic lang yung binigay nung ano, ewan ko ano yung binili ko. Sabi ko, basta may mabili lang ako isang damit, okay na to. Remembrance ko to sa Japan. 'Di ba? Kasi hindi pa ganun ka-stable. Pag bumili-bili ako ng mga gamit doon, paano yung pambayad ko ng Mustang? 'Di ba? Pero sabi ko, darating ang time, no, ikukwento ko na lang talaga to. And darating ang time, sa next travel ko, 'di ba? Kahit anong gusto kong bilhin, 'di ba? Kaya ko nang bilhin nang hindi ako nakatingin sa presyo. 'Di ba? Kaya hataw lang talaga mga mens, no? And masarap doon. Diba, hindi na lang ako yung mag-isang nag-travel. May kasama na tayo na mga leaders. And ito na yung mga elites, no, na bagong elites ng Team Atomic Worldwide. Ano, si Mentor Josh, nag-Ruby, nakaklasiko ng grade 4, walang alam sa negosyo yan. Diba? And alam niyo, sabi na, promise namin kay Mentor Claire, sabi ko, Mens, bago ka umuwi ng Pilipinas, promise yan. Kailangan ako mag-emerald, si Mentor Josh magro-ruby, 'di ba? And mens, kapag hindi namin na-hit yung rank na yan, ililibre ka namin sa Sumuniko. Sabi naman ni Mentor Claire, sige ako din. Okay? Kailangan pag uwi ko ng Pilipinas, Blue Diamond na ako. So, mens, 'di ba? Parang ano, mens, may chance pa, no? May buwan pa, mens, no? Hindi naman sa china-challenge kita, pero parang ang sarap ng Sumuniko, mens. 'Di ba? Pero tulungan natin, no? Mag Blue Diamond yung mentor mo kasi men, kayo lang din ang makakatulong sa mentor nyo kung paano natin mai-hit yung goal na yan. Kasi pag nag-rank up yung mentor nyo, pag nag Blue Diamond yan, pride yan ng team nyo. 'Di ba? Kumbaga, resulta yan ng grupo mo na sobrang ipagmamalaki mo na, "Oh, yung mentor ko, no, na nag-guide sa amin, nag-guide sa amin, Blue Diamond na." And bibilang lang sa mga daliri yung mga Blue Diamond ng company. 'Di ba? And talagang resulta yun ng buong grupo, no? So, itong mga tao na to, ito yung mga tsinaga ko lang, no, nung umpisa. O, hindi ko din nakita na ito, si Mentor Freddy, magsasuffer to. Si Mentor Daisy, magsasuffer to. Si Mentor Alin, magsasuffer. Kumbaga, tsagain mo lang eh. Talaga yung mga tao. Sabi ko nga, huwag kang mamili, no, ng mga tao na pupukusan mo. Do, syempre, i-filter mo kung sino yung willing. 'Di ba? Pero, alam mo yung mga times na ang hirap, 'di ba? Parang di ka pinapakinggan, parang wala naman nangyayari, hindi naman nakikinig, 'di ba? Pero tiyagain mo lang talaga eh. 'Di ba? Kasi ikaw nga tinaga ka lang din naman ng mentor mo before. 'Di ba? Ipi-pay it forward mo lang 'to sa mga leaders mo ngayon kasi dati ikaw pinilit ka lang din naman. 'Di ba? Hinila-hila ka lang din naman pumasok sa Zoom. 'Di ba? Hinihila-hila ka lang din naman mag-training. So ganun lang din yung gagawin mo, mens. Kailangan mo lang din pilitin kasi ikaw napilit ka lang naman din before. 'Di ba? Natyaga ka lang din naman ng mentor mo before. So yun yung gagawin mo, ipapasa mo sa mga leaders mo. Tsagain mo lang din sila. 'Di ba? Hanggang sa maintindihan nila bakit nila kailangan gawin 'to, no? So, yan yung mga tao na naniwala, no, nagtiwala sa atin, and yan yung mga tumulong sa atin, no, para ma-hit tong diamond na to kasi hindi ko kayang gawin to, no, na mag-isa lang. Hindi mo talaga kayang gagawin ng mag-isa ang diamond man. Kailangan mo talaga ng grupo. Pero kung titingnan mo, ang laki ng diamond eh. 'Di ba? 100K RQB, apat na sapphire. Kung titingnan mo siya nang ikaw lang mag-isa, malaki talaga, mahirap, imposible talaga. Pero kung nandyan ka, no, nandyan yung team mo, nandyan si Lord, nandyan tiwala mo kay Lord, 'di ba? Sobrang liit lang pala talaga. Achievable pala talaga siya. And masasabi mo pag na-hit mo yan, ganun lang pala. 'Di ba? Wow. Pero wala imposible.
Diba? Kasi sabi ko nga, mens, nung nag-emerald ako, lawit na dila ko. Kulang pa rin yung effort. Diba? Pero nung time na dahil sinaga mo, nag-effort ka, nagtanim ka, no, tumuloy ka, lahat ng effort, sacrifices, yung mga feeling mo, yung mga times na hindi ka bayad, diba? Darating ang time, babayaran ka eh. Diba? Sobra-sobra pa dun sa inaakala mo. Di ba? So, yan yung mga tao na tumulong sa atin, naniwala sa atin, and grabe, yung Team Atomic Worldwide, pinagdasal ko lang to dati kasi nung nag-i-start ako, ilan lang kami sa Zoom? Tatlo? Di ba? Yung isa, iPad ko pa, tapos reconnecting pa yung isa. Di ba? Sabi ko, gusto ko makabuild din ng grupo. Gusto ko din maging kagaya ng mga top mentors na ang laki ng organization. Di ba? So, pinapangarap ko lang din to, pinagdadasal ko lang din to na ito yung mga tao na makakasama ko, di ba, sa pag-network ko and nagtiwala sa akin. So, kung sino man yung grupo mo ngayon, yan, pinagdasal mo yan. Okay? And binigay yan sa ni Lord. Kasi possible, may tinuturo yan sa'yo, di ba? May babaguhin pa sa ugali mo, may dapat ka pang i-improve, di ba? Lahat ng tao or lahat ng mentors or leaders na binigay sa ni Lord, para sa iyo talaga yan, di ba? May lesson at ma-lesson ka na matututunan diyan, no? So, ganun yung na-realize ko, no? Every tao na nakikilala ko, meron at meron akong natututunan sa kanila. And kaya nga hindi naman tayo perfect, no, na mga mentors. Kaya nga tayo nandito nag-training, 'di ba, para mag-guide, and kaya natin na-experience yung mga failure na 'yan para mas ma-enhance pa, para mas maging deserving ka pa na tao dun sa mga tamang tao din na ibibigay sa ni Lord, no? So, pasalamatan mo yung team mo kasi sobrang blessed mo na nandito ka sa team mo, and lalo na nandito ka sa I Am Worldwide. Okay? So, sabi nga dito, ito yung sinabi ko kaninang una, there's a past version of yourself that is so proud of how far you've come. 'Di ba? Yung dating ikaw, kung titingnan mo yung mentor Brian nung nag-i-start, sobrang layo na, no, nung nagsisimula ka sa kung ano man yung meron ka na ngayon. Sa kung ano na yung kaya mong gawin ngayon. 'Di ba? Yung dating mentor Jasmine, 'di ba? Yung dating mentor Marie Chris, 'di ba? Yung dating mentor Claire. 'Di ba? Sobrang layo mo na and sobrang proud yung sarili mo na yon sa'yo kung ano man yung narating mo, and hindi pa yan kasi the best is yet to come, mga mens, no? So don't give up, never give up. See you at the top. So yun lamang po, mga mens. Thank you so much, and I hope and I pray na maging times 10 pa yung resulta ng Team Wolves, and grabe, no? See you soon, Mentor Claire. And balik ka na po sa ating napakalupit na host, Mentor Jasmine. So, amazing morning po again, no, sa inyong lahat. Well, thank you po, no, Mentor Jet, for your sharing, no, inspiration po at napaka-amazing po, no. Actually, na-believe po ako when you out sa, yung pumunta ka sa, nag full time ka, yung umalis ka sa bahay niyo, men, na, yung may aircon, pagising mo, may luto na doon, no. Oh my God. Tapos pumunta ka doon, nakisiksikan ka. Wow, and you are also registered nurse, no, talagang ang buhay is life begins at the end of your comfort zone. So grabe po, mens, no. And actually ang natutunan ko po sa mens is magtiwala, no, believe that you can do it, no. And then um bakit nga ba magandang umalis ka sa comfort zone, no? No, so nag-take risk ka po, no? And of course, all of us, no, mag-take risk din po tayo, no? So stepping out to our comfort zone, no, which means we will be learning new things, new people, seeing new place and trying new experience. And this experience po, no, all of this can it will serve us to help expand your awareness, fit into it, and maybe introduce new to interests and areas of study that you want to explore. And this is it. And I am worldwide po, no, dahil kay I am worldwide, no, there are a lot of opportunities na nakuha po natin ngayon. And yun po, no, thank you po talaga, mens, no, na ano po ako, na fired up din po ako kasi um nag I am going nagpapaano po akong mover and rank up din po. Ayan. So, bago po ang lahat, mag-picture na po tayo, mga mens. Ayan. Thank you so much sa ating young guest,
Diamond, Mentor Jet Montero. Grabe si Mentor Jet, ano? Palakpakan naman natin. Nakaka-inspired. Grabe, no? So, pa-picture muna tayo mga mentor sa kanya. I-spotlight muna siya mga mens. Wait lang mga mens, ha? Huwag muna kayong mag-comment. Ano po? Para ma-spotlight natin ang ating poging-poging mentor. Ayan mga mentors, sa mga gusto pong mag-ano, no? Pa-picture po sa ating youngest, Diamond. Pa-picture na po tayo. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Okay, then picture na natin si Mentor Jet and si Mentor Jasmine. Ayan, Mentor Jasmine ha. Kiniklaim ka na ni Mentor Jet na youngest blue diamond. Okay, wait lang. Ayan, sige mga mens, picture kayong dalawa. 1, 2, 3, smile. Okay, tayo naman po mga mens. Sige po, open cam, B-sign mentors. Tapos if Mentor Jet, may time ka pa ba? Baka pwede makapagtanong kahit konti lang. Yan mga mens, no? Sa mga yep natin, no? Dumadami yung yep natin. Baka may gusto mag-question sa inyo. Sige po, first page. Smile mga mens. 1, 2, 3. Second page po. Acknowledge ko din po no yung mga ibang leaders po ni Mentor Jet. Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa team. Ayan, thank you for ano po no plug in sa ating journey ni Mentor Jet. Ayan. Third page po, mentors. 1, 2, 3. And grabe, sobrang na-inspired ako sa'yo, Mentor Jet. Hindi mo lang alam. Pero sobra-sobra mo akong na-inspired. Kaya excited ako sa mga susunod pang mangyayari sa atin. And grabe, naalala ko lang nung nasa BK tayo, no? Bago ako mag-flight, nagde-declare pa tayo doon. So parang, mens, parang na-pressure ako. Parang ako lang yung hindi nag-rank up, mens. Lahat kayo, si Joshua, nag-ruby siya, mens. Tapos ikaw, mens, mens, ako lang, mens, yung hindi. Hindi ako nag-blue, mens. Ba't ganon? So, ako magpapasumuni ko. Ay, grabe. O, sige. Pag-uwi ko, ayan, i-schedule natin yan. So, Mentor Jet, maraming salamat sa iyo. And mga mens, yung show ng appreciation natin kay Mentor Jet, pakiwagayway ng ating mga notebook sa lahat po ng mga nagsulat and mga nakakuha ng wisdom sa ating Mentor Jet. Ayan, so Mentor Jet, nagsulat kami. Ito ang aming appreciation para sa iyong mga sharing for today sa wisdom mo. Kasi syempre, tama, ink is better than think. Okay, so ayan, thank you again, Mentor Jet. God bless you. And back to you, Mentor Jasmine. Baka may question din sila. Pwede ka ding magtanong. Thank you, Mentor Jet again. Maraming salamat. Go ahead, Mentor Jas.